Yes, magandang tanghali, Ninya, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa. Okay, good news. Kumusta na po ito nga pamimigay ninyo ng cash assistance para po sa ating mga tricycle driver dyan sa San Juan? Yes, Ninya, nais ko pong ipaalam sa inyo na halos patapos na po tayo sa ating pamamahagi ng ating financial assistance para po sa mga tricycle drivers natin dito sa San Juan. Nagsimula po tayo ng 6 a.m. Kasama po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at Secretary Banoy Lopez po ng DOTR. So, ongoing po tayo ngayon at hindi ho natin kasi pwedeng pagsabay-sabay lahat ng tricycle drivers dahil wala na hong mamamasada sa mga kalye kung sabay-sabay po sila. So, nagbigay po tayo ng hiwa-hiwalay na schedules for them but definitely matatapos na po yan ngayong araw. Opo. Nakaschedule po sila. So may pangalan. Kunyari, bibigyan ka ng oras. Ganitong oras ka pumunta to get your cash subsidy na 5,000. Yes, correct. Because even if we can do it all at one time, no, that Mayor? means all out. Hello? Yes po, Yeah. yes po, Mayor. Go ahead, Mayor. Go ahead po. Ayan, sorry, yes. At hindi kasi natin pwedeng isabay-sabay po sila sapagkat kung lahat po ng tricycle drivers ay nandun sa venue ng payout, that means wala na hong mamamasada sa mga kalye, wala hong masasakyan ng ating publiko. Kung kaya minabuti ho natin na iwahe-walay po ang kanilang schedules, pero all of that within the day matatapos po siya. Opo. Mayor, good morning. Mix Busos po ito. Mayor, ilan po ang target nating mabigyan ng cash assistance po ng mga tricycle drivers in total at ilan po ang mga nabigyan po natin today? Okay, 621 po tayo in total in San Juan as of about 10 o'clock po kanina, nasa 400 plus na ho, no, ang ating nabigyan. So, again, I'm sure matatapos po yan within the day. In fact, maybe in just a few hours tapos na po yan. Okay. We just have to make sure lang po kasi na yung proper scheduling ay masunod dahil ho, no, kunwari merong isang TODA na 100 members. Kung ang rota niyan ay parehas talaga ang iikutan, that means wala hong masasakyan yung mga pasahero natin kung sakaling sabay-sabay sila pupunta. But compared to other cities po, no, malalaki talaga. Halimbawa, ang Manila, 10,000, no? 10,000 tricycles po ang meron nakaregister sa Manila. So yun ho, I'm sure they will have to also plan it well para ho hindi rin sabay-sabay ho ang maging payout sa kanila. Okay. And Mayor Zamora, yung susunod na tanong ko po bukod sa tricycle drivers, kailan naman po yung mga PUV, yung mga nag-driver or chopper ng jeepney, mga bus driver po, kailan po sila? Opo, ganito po yun, no? Bakit ho nauna ang ating mga tricycle drivers? Yan po dahil meron na kaming master list ng mga drivers natin sapagkat ang mga local government units po ay kami ang nakakasakop sa mga tricycles through our TRB, o yung Tricycle Regulatory Board. Pagdating po ngayon sa mga jeepney drivers, TNVS drivers, UV Express drivers, yung ating mga process, Iba pang no? driver, opo. Yung mga angkas, so all other drivers po, no, ng public transport sector, wala ho kaming master list nila. Simply because hindi ho namin sila nasasakupan. Ang nakakasakop po sa kanila ay DOTR at LTFRB. That's why we are coordinating with each other to generate this list. And once it is ready, magpa-payout na rin po tayo for them. So, sila na po ang susunod for sure. At ganoon din po, no, sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig ngayon, outside of Metro Manila, nagsimula lamang ito sa Metro Manila sapagkat nung last week nga ho, nung pagpupulong namin ay yung rollout ay because the 17 Metro Manila LGUs are here within the National Capital Region, nauna lang po ang rollout ngayong araw. Pero after ho nitong Metro Manila rollout po natin, ito po ay didiretso na ho sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. That is an assurance that was given to us earlier by Secretary Rex Gatchalian himself. At si Pangulong Marcos po, nakasama ho natin kanina sa Manila because after San Juan, tayo po ay lumipat ng Manila upang obserbahan din po ang nagiging payout sa kanilang lungsod at doon nga ho dumating mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At inassure niya po ang ating mga mamamayan na ito po ay abot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Opo. Mayor, paano po nakahanda ngayon at isang LGU? Kasi hindi pa po nagtatapos ang oil price hikes. Paano po nakahanda ito para po maka-assist sa ating mga mamamayan? Opo, yes. Actually, talagang hindi natin alam gaano katagal itong crisis na ito, no? Pero
ang ating pamahalang nasyonal naman po ay nagbigay na assurance na merong nakalaang pondo po para sa tulong pagdating po sa ating mga mamamayan. Ganun din po, no, ang ating mga local government units, hinahanda rin ho kami mga pondo upang makadagdag sa mga taong dapat tulungan. And I would like to share with you also yung tinatawag na Local Government Support Fund na isa na sa din-download sa mga lokal na pamahalaan. Ang Local Government Support Fund po ay pondo na directly downloaded to our provinces, cities, and municipalities, wherein 50% of this fund or this amount will be used for rice distribution. So, ang allocation po per province, per city, and per municipality, half of that will be used for rice distribution na makakatulong din po, lalong-lalo na sa mga mamamayan nating naapektuhan nga po ng pagtaas po ng gasolina, ng langis. At ang ating LGUs po ay binibigyan ng discretion na mag-identify sino sa tingin nila, sino sa tingin namin ang mga pamilyang dapat po na bigyan ng bigas. Ito po ay tulong ng pamahalang nasyonal na dumadaan po sa amin sa mga pamahalang lokal. Okay, and last question, Mayor Zamora. Ano pong ginagawa ngayon ng City of San Juan para sa inyong mga constituents, no? Para matulungan naman at maibsan yung sakit sa bulsa nitong pagtaas ng presyo ng gasolina at pati ng kanilang pamasahe. Meron ho ba tayo tulad sa iba na kumbaga libreng sakay sa ating mga kababayan? Well, number one, tayo po nagpapatupad na po ng ating 4-day work week dito po sa ating pamahalang lungsod. Of course, ito po ay upang mas makatipid po tayo sa kuryente sapagkat kung ang ating work week po ay mababawasan ng 1 day ng physical work, that will help save sapagkat yung aircon, yung ilaw sa ating mga tanggapan, makakatipid po tayo dyan. At I would like to emphasize also na yung Friday na naka-assign po as work from home, hindi ho kasama dyan yung mga essential or vital departments. So mananatiling bukas po yung mga mahalagang departamento na talagang pinupuntahan ng ating mga mamamayan. Also, we are ensuring po yung calibration ng mga pump ng mga gas station. No? So tuloy-tuloy po tayo nag-inspect po dyan upang siguraduhin na kung ang papakarga po ay nagsabi 50 liters ang ikarga sa kanyang tangke ng kanyang sasakyan, dapat 50 liters talaga ang papasok dyan. At kung sakaling meron tayong mahuli ng mga gas station na nandaraya, pagdating po sa calibration at lalong-lalo na sa presyo po ng gasolina ng binibenta, agad-agad po nating papasarayan. We will revoke the business permits. Okay. Ngayon, ito pong ating mga presyo ng basic commodities, mga bilihin po no, sa ating mga palengke, sa ating mga groceries. Meron po tayong Local Price Coordinating Council that ensures that within the parameters set by the DTI lamang ang presyo ng mga bilihin. At muli, no, kung mahuhuli natin sila, pwede nating isaragad ang kanilang mga tindahan. So, yung pong payo ko sa ating mga gas station, sa ating mga palengke, mga commercial establishments, so huwag tayong manglalamang sa ating mga mamamayan. Kung ano lamang yung presyo na pinapayagan tayo ng DTI at ang Department of Energy, yun lamang po ang presyo na ibenta natin ng ating mga produkto. Huwag natin lamangan ang ating mga mamamayan po. Alright. Maraming salamat po, Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din. Yes, maraming salamat din and Mids. Tawag na po pag may katanungan. Salamat. Thank you, Mayor.